Isa pa po, palambing lang po ulit ang ating YouTube channel, ang Master Teacher BS. As of now, meron tayong 788 subscribers. So, konti na lang. Road to 1K tayo. So, pakisupport po ang ating YouTube channel. Yeah. And before we start, syempre, sabay-sabay po tayo magdeklara ng pagpapala. Sabay-sabay po tayo. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am makayos. Hallelujah. Yeah. Say it every day. 10 taon na nating dinideklara. And indeed, yung mga nagdeklara niyan, super blessed, pinagpala na ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Yan. So, magpatuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Ang ating pong lesson ay inline pa rin po sa ating theme for the month of May. Ayan, May. Last Sunday na pala ng May, ang bilis. So, June na, tapos next month, Pasko na ulit. Ayan. A mother's legacy, honoring a godly mother. So, nung mga nakaraang weeks, pinag-aralan natin yung kung ano ba yung legacy ng isang mother. In celebration na rin ng ating Mother's Day ngayong month ng May. So ngayong linggo, this Sunday, itodo na natin. Bida ngayon ang mga nanay. Taas po kami ng mga nanay. Yan, kayo po ang bida ngayon. Yung mga tatay, next month po sa June. Yan. So yung mga nanay muna. Yan. So honoring a godly mother. Yan. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Ito po. Pwede po bang sabayan niyo po ako? 3 verses lang naman po. Verse 1, children. Children daw. Taas kami ng mga children. Mga anak, for that matter. Taas yung kamay ng mga anak. Ayan, mga anak. Obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ano daw yung promise? Sinabi sa verse 3. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Yan. Children, obey your parents in the Lord. So not necessarily yung mga biological mothers lang natin, di ba? Yung mga tumatayong magulang natin dito sa church, yan, sundin din natin. Baka naman mas sinusunod pa natin yung mga parents natin sa church. Siyempre, susundin din natin yung ating mga biological parents. Yan. Amen? Ayan. So, bakit ko po binigay yung verse na yan? For us to be reminded. Let us be reminded na we are commanded. Sabihin niyo nga po, we are commanded. Ayan. Inutusan po tayo. Utos po yan ng Diyos. Hindi po yan pa-cute lang every May. Hindi lang para may ma-post, para may my day, ma-story every May. Utos po yan. Yan kasama nga sa top 10, di ba? Sa 10 utos ng Diyos. Na obey your parents in the Lord. Honor your father and mother. Hindi siya chami-chami lang. Yan. It is fulfilling God's command. So, it is a commandment of God. And katulad na nasabi sa verse, ito yung unang commandment na may kalakip na pangako. Ano po yung pangako? So that you may enjoy long life on earth. Yan. Siyempre naman, kapag mahal mo ang parents mo, kapag sumusunod ka, magiging mahaba ang buhay mo. Bakit? Kasi sila naman yung numero 1 nagbibilin sa'yo, gagabay sa'yo kung ano ba yung dapat mong gawin. Kasi kung hindi mo sila susundin, baka mapasama ka, mapariwara ka. Diba? O kaya, di ba, naririnig nga natin sa mga iba, naku, bata ka, mapapatay kita. Baka, kaya pala umiikli ang buhay pag hindi sumusagot sa magulang. Kasi sila mismo yung, ayan. Kidding aside, sundin po natin ang ating mga magulang because it has a promise. A promise that you may enjoy a long life on earth. And maraming warnings sa Bible. Madaming na parusahan, madaming na condemn doon sa mga tao na hindi nagpapakita ng respect, hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. It has great consequences din naman. Yan. So, honoring a godly woman or ang isang mother involves recognizing her value, ang kanyang value, spiritual character, strength, and influence. Both in her private life and syempre within the community. Kasi ang isang nanay, ang isang ina, hindi lang yan ina sa loob ng tahanan. Amen po ba? Amen. Ang mga ina, nanay din yan paglabas. Diba? Sa
sa neighborhood, di ba? Nanay pa rin yan kapag may mga nakitang ibang bata, nagpapakananay pa rin yan, di ba? Ang mga nanay naman kapag may nakitang bata na nadapa, pagka naman, ay hindi ko pala anak yan, sige diyan ka lang. Di ba? Hindi naman ganon. Di ba? Ang nanay, nanay yan. Once a mother will always be a mother at heart. Kahit sino pa man yan. Anak man yan, sa dugo o hindi. Di ba? So with that, let's break the stereotype na nanay ka lang kapag ka ikaw ay nagluwal ng anak, di ba? Pwede kang maging nanay kahit hindi mo kadugo, pwede kang maging nanay kahit hindi ikaw yung mismong nagpanganak sa kanya. Basta ikaw ay nagka-care para doon sa isang bata, sa isang tao, for that matter, ikaw ay isang nanay. Amen? Amen. Yan. So, honor their legacy. Ano nga ba yung legacy? Di ba pag sinabi nating legacy, ito yung mga naiiwan ng isang tao kapag nawala na sila sa mundo. So ano ba yung mga legacy ng mga nanay, di ba? Yung lagi bang nasa bahay? Hindi, di ba? We need to break the stereotypes na kapag sinabi nating nanay, sa bahay lang, sa bahay nagtatrabaho. May mga tapos yung mga tatay dapat yung mga nagtatrabaho sa labas, di ba? Pero hindi na ngayon. Katunayan nga, minsan mas mataas pa yung sweldo ng mga nanay na nagtatrabaho kaysa sa mga tatay na nagtatrabaho, di ba? Hindi naman lahat, pero mayroon ding mga ganong cases, di ba? So ano ba ang legacy ng mga nanay, di ba? A legacy of a mother is yung love na pinapakita niya sa kanyang mga anak. Hindi lang biological sons and daughters, kundi sa mga anak na itinuturing niya. So, ngayong umaga, this Sunday, sino po dito yung mga nanay? Yan. Taas po ang kamay. Yan. Or pwede po bang yung mga nanay ay tumayo? Yan. Tayo po yung mga nanay. Yung mga lola, syempre kung lola ka, nanay ka din naman. Yan. Yung mga tita na tumatayo na nanay, sige po, tayo po. Yan. Yung mga ate na sa murang edad, tumatayong mga nanay. Yung mga tatay na tumatayong mga nanay. Ayan. This morning, hayaan nyo pong i-appreciate namin kayo. Everyone sa OCW, palakpakan po natin ang mga nanay natin. Happy Mother's Day, di ba? Hindi po sapat ang salita para sabihin namin kung gaano namin na-appreciate yung mga ginagawa niyo sa buhay namin. Hindi po sapat ang salita para matumbasan namin yung mga pagmamahal na binigay niyo sa amin and para ma-appreciate yung mga ginagawa niyo para sa amin. We love you with the love of the Lord and we appreciate everything that you do. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sige po, palakpakan po ulit natin sila. Yan. Sige po, makakaupo na po kayo. Ayan. Maraming salamat po sa mga nanay ng OCW MMI Pampanga. Yan, Happy Mother's Day. So, dahil bida ngayon ang mga nanay, sa mga nanay tayo magtutuon. So, ang lesson po natin is, ang pag-aaralan po natin is how to honor your mother. Next po, yan. Bibigyan ko po kayo ng, I think, 6 na ways kung paano natin ma-honor ang ating mga godly mother. Yan. Number 1, andyan sa screen, pakibasa nga po. Love her unconditionally. Yan. Proverbs 23 verses 23 to 25. Yan. Buy the truth and do not sell it. Ano daw yan? Wisdom, instruction, and insight as well. The father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. Verse 25, may your father and mother rejoice. May she who gave you birth be joyful. Dapat ito po ang mission natin bilang mga anak. Diba? May she who gave you birth be joyful. O yung mga tumatayo nating mga nanay, be joyful. Lagi mo siyang papasayahin. Diba? No matter what the circumstances is, no matter what the condition is. Kaya nga, unconditional, di ba? Kung mahal mo siya nung bata ka pa, dapat ngayong medyo nagkakaedad ka na, lalo na yung teenager ka na, mahal mo pa rin siya dapat, di ba? Kung kinikis mo si mommy, si nanay, ang iyong mother, nung ikaw ay maliit pa, dapat kahit teenager ka na, kumikis ka pa rin kay mommy, kay nanay, kay mama. Amen po ba? Amen. Yeah. Kung mahal mo siya nung bata pa siya, dapat mahal mo siya ngayong
medyo bata, medyo nagkakaedad na siya. Hindi naman tumatanda yan. Medyo nagkakaedad na siya, di ba? Kung mahal mo siya nung naibibigay niya lahat sa'yo, dapat mahal mo rin siya kahit kaunti na lang yun ibibigay niya sa'yo. Kasi I believe, never mauubusan ng ibibigay ang isang ina. Amen? Hindi yan mawawalan. It's either marami or konti, pero never mawawalan ang mga nanay. Amen? Amen. Yeah. Kung mahal mo siya nung pagtahimik siya, di ba? Dapat mahal mo rin siya kapag madami siyang sinasabi sa iyo. Amen? Di ba? Kung mahal mo siya kapag hindi ka niya pinagsasabihan, dapat mahal mo siya kapag pinapagsabihan ka niya. Amen? Kung mahal mo siya kapag hindi ka niya inuutusan, syempre, mahal mo pa rin siya kahit lagi mo siyang inuutusan. Amen? Amen. Love our mothers unconditionally. Bakit? Kasi ganyan ka rin kamahal ng nanay mo, di ba? Sobra-sobra pa, di ba? Mahal ka ng nanay mo simula nung bata ka hanggang sa maging teenager ka, mag-asawa ka, magkapamilya ka, mahal ka niya. Mahal ka ng nanay mo, mahal ka ng mga mother natin sa may naibibigay ka man, simula nung wala ka pang naibibigay nung sinusuportahan ka pa niya, hanggang ngayon na nakakapagbigay ka, or sa mga times na hindi ka nakakapagbigay, mahal ka ng mga nanay natin. Amen? Mahal ka ng mga nanay natin kahit na nung bata ka, lagi mo siyang kinakausap, lagi mo siyang dinadalaw. Tapos ngayon, medyo madalang na mahal ka pa rin ng nanay mo. That's how a mother loves, unconditional. Kaya, would you agree with me kapag sinabi ko na a mother's love reflects the heart of God? Amen. Amen. So, iba magmahal ang isang ina, di ba? It's steady, hindi natitinag, unconditional, and rooted in something far deeper than routine. Di ba? Kasi baka sinasabi natin, hindi, naturalesa na yan ng isang ina. Hindi. It is rooted far deeper than routine. It is rooted in God's love. Amen? Amen. Kasi ang isang ina, hindi kanya kayang mahalin ng sobra-sobra kung wala siyang Kristo sa puso, kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Amen. Kaya tayo na minamahal ng ating ina dahil narasan din nila ang pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Diba? Isaiah chapter 66 verse 13, letter A says, "As a mother comforts her child, so will I comfort you." I na nagsasalita doon is si God. So what an honor it is na God will compare His own love to a mother's love. So it speaks volume. And what higher praise, di ba, could there be than a mother who mirrors the comfort of and compassion of God Himself, di ba? And we are super blessed. Super blessed tayo kasi meron tayong mga ganong nanay, di ba? We have those mothers here na ipararanas yung ganitong kind of love, di ba? A mother's unconditional love that comes from God, di ba? Agape na nga. Yun yung pinakamalapit sa agape kind of love eh. Yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Amen? Amen. Yeah. Kaya naman to honor our mother, let us also love them unconditionally, di ba? Kagaya ng kung paano niya tayo mahalin, hindi man natin kayang tumbasan, at least masuklian, di ba? Naniniwala kasi ako na hindi kayang tumbasan ng anak ang pagmamahal na binibigay sa atin ng isang ina. Diba? Marahil sa isip natin, syempre tayo mga anak, diba? Sabihin natin, hindi, kaya kong tumbasan yan, kaya kong higitan yan. Pero when you put yourself on your mother's shoes, diba? If you think of all the circumstances, yung mga hirap na tinanas niya, yung mga sakripisyo niya, yung mga tinalikuran niya para lang sa inyo, doon mo marirealize na hindi mo kayang tapatan o higitan yung pagmamahal ng isang ina na ibinigay sa iyo. Diba? Kaya again, hindi man natin mahigitan o matumbasan, at least masuklian natin ang pagmamahal ng ating mga ina. Okay ba yun mga anak? Amen. Kala ko walang sasagot eh. Okay ba yun mga anak? Amen. Siyempre, para yan sa ating mga ina. Yan. Number 2, pangalawa. Yan. Ito, importante to. How to honor your mother. Number 1, love her unconditionally. Number 2, praise her verbally. Yan. Proverbs chapter 2, verses 28 and then 31. Yan. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Yan. Verse 31,
Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city of grace. Ayan. Mga anak, ito, mga anak ulit. Mahal ba natin ang ating mga nanay? Amen. Siyempre naman, amen ang sagot. Mga anak, alam natin na alam nila yon. Amen? Amen. Yan. Siyempre, alam natin yon. Pero confirm natin, mga nanay, alam niyo po ba na mahal tayo ng mga anak natin? Amen. Isa pang tanong, mga nanay, mas okay po ba pag sinasabi sa atin mismo ng mga anak natin na mahal nila tayo? Amen. O mga anak, tanong ulit. Kailan nyo huling sinabihan si nanay ng I love you? Yeah, araw-araw kayo ng umaga. O, diba? Yeah. Iyon. O, diba? That's how you express your love to your mother, 'di ba? Sabihin natin, yes, alam nila na mahal natin sila, pero mas masaya pa rin sa pakiramdam kapag sinasabi natin sa kanila mismo, 'di ba? Kung nahiya kayo, i-chat nyo, 'di ba? Tapos ano ba naman pumasok sa ere lang ako, di pa masabi, oh. Sige na nga, love you na. 'Di ba? Ayan. Always praise them verbally. 'Di ba? One of the best way to honor godly mothers is to praise them verbally. Then, appreciate them also, di ba? It's good na na-appreciate natin, pero better if nasasabi natin verbally. Mas maganda na sinasabi natin sa kanila mismo, di ba? Kasi tayong mga anak, sure ako, kayang-kaya nating ipagmayabang, kayang-kaya nating ipagmalaki kung gaano natin kamahal at na-appreciate ang mga nanay natin. Tama ba? Diba? Pag halimbawa, nagkakwentuhan kung gaano kayo kamahal ng nanay natin, kaya nating pagsabi, kaya nating sabihin ng todo-todo, di ba? Di ba? Kaya natin. Pero bakit parang ang hirap sabihin natin yon sa kanila mismo? Di ba? So, kung kaya nating ipagyabang sa ibang tao, kung gaano natin kamahal ang ating mga nanay, kung gaano natin kayang ipagmalaki yung mga bagay na na-appreciate natin sa ating mga nanay, sa ibang tao, sabihin din natin sa kanila personally, di ba? Nay, ang sarap ng luto mo, di ba? Sabay pengin dagdag baon. Yeah. Iba ka talaga mag-alaga, Nay, sobra, di ba? Ang dami mong utos. Ay, mali pala. Nay, natuto na talaga ako ng gawaing bahay. Yan, thank you. Yan. Ang ganda-ganda mo talaga ngayon, Nay, di ba? Ganyan. Let us appreciate and love them verbally. Again, alam nila na mahal nyo sila, pero mas maganda kung sasabihin natin sa kanila, di ba? Kaya, mamaya pag-uwi, yan, meron akong assignment. Sabihin nyo sa nanay nyo ang isang bagay. Sabihan nyo ng isang bagay ang nanay nyo na na-appreciate nyo sa kanya. Pwede ba yun mamaya pag-uwi? Amen. Yan. Sabihin nyo kung ang sarap pa talagang magluto, Nay. Di ba yung ganon? Ang galing mong mag-alaga. Then, tama ka pala, Nay. Naiintindihan kita. Ganon. Yeah. I'm sure marami kayo. Pero kahit isa lang, at least marinig niya, di ba? Pero kung kaya mong isulat lahat, kung kaya mong sabihin lahat, sabihin mo pa rin, di ba? Sigurado ako, marami kang na-appreciate sa mga nanay mo. Di ba? Sa mga nanay natin. Show of hands dito. Sino nga yung mga proud sa mga nanay nila? Taas ang kamay. Yan. Yan. Huwag kayong mahiya, itaas yung kamay mo. Yan. So tell them. Sabihin niyo sa kanila. Alam nyo, naniniwala ako na kaya nating ipagsigawan sa buong mundo na mahal natin ang nanay nila. Pero mas maganda pa rin kung sasabihin natin sa kanila directly. Kahit pabulong, mas okay yon kasi ipagsigawan mo sa buong mundo. At least alam nila. Kasi baka mamaya alam ng buong mundo, pero yung nanay mo mismo hindi alam na mahal mo pala siya. Diba? Tell them, di ba? Yan, maswerte nga yung iba dahil meron pa silang nanay na ma-appreciate, masasabihan. Yung iba, wala na dahil gaya ng katandaan or whatever circumstances it is, pero let them know. Let your mothers know that you love and appreciate them. Sabihin nyo verbally. Okay? Yan. Shower them with words of appreciation, then let them know na appreciate natin sila. Well, all of that is well and good, pero syempre, kung capable ka naman, di ba, abutan din naman natin ang cash. Amen ba mga nanay? Ay, ayaw ng cash. Okay lang, sige. Yan. Abutan din naman natin kung
kung may kakayahan naman tayo, di ba? I-appreciate natin sila and support them financially. Yan. So number 3, mabilis lang po tayo. Yan. Number 3, understand her sympathetically. Yan. So basa lang po tayo. Yan. Next po, ayan, basahin lang po natin. She watches over the affairs of her household. Ang nanay hindi natutulog, di ba? And does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Ayan. I-appreciate po natin ang ating mga nanay. Understand po natin ang ating mga nanay, mga mommy, mga mother, sympathetically. What do you mean sympathetically? Bigyan natin ng sympathy yung pag-intindi natin. Kasi ang pagiging nanay hindi basta-basta. Amen ba mga nanay? Amen. Hindi basta-basta maging nanay. Daig pa niyan ang mga trabaho sa labas. Bakit? Pag nagtrabaho ka sa labas, pwedeng supervisor ka, manager ka, accountant ka, doctor ka, or engineer ka. Pero ang nanay, chef, nagluluto, di ba? Engineer din yan, di ba? Pwedeng electrical engineering, nagkukuting-ting din yan, di ba? Accountant din yan, kayang binabudget niya yung mga pera niya, di ba? Manager din yan, minamanage siya. Supervisor din yan kasi sinusupervise siya ang kanilang mga anak, di ba? Ang daming ginagawa ng isang nanay. All of this while watching over the household. So, halos hindi na nagpapahinga. That's why we need to understand them sympathetically. Bakit? Most of the time kasi, nalilimutan natin na napakarami palang ginagawa at napakarami iniintindi ng mga nanay natin. At madalas, halip na intindihin sila, nagagalit pa tayo o nagtatampo pa tayo. Bakit? Kasi anak tayo eh. Kasi nanay sila, di ba? Pero sa kabila ng lahat, yung mga ganong pagkakataon, di ba? Nakakabilib kasi pagod man, ang dami mang intindihin, pinipili pa rin ng mga nanay natin na intindihin tayo. Di ba? Ganyan tayo kamahal ng mga nanay natin. Di ba? Always ask yourself this. Di ba? Mga anak, lagi niyong itatanong sa sarili niyo to. Kung ako ba yung anak na gusto kong palakihin, di ba? For example, merong circumstances na nangyari, di ba? Nagalit sa yung nanay mo. Yan. Bakit? Magtatampo ka, natural. Bakit? Kasi pinagalitan ka ng nanay mo. Pero put yourself on your mother's shoes. Kapag ka ba ako, in the near future, naging nanay na or naging tatay na, nagkapamilya na, ano ba yung mararamdaman ko sa ginawa ko? Bakit ba nagalit yung nanay ko sa akin? Bakit ba nagalit yung tatay ko sa akin? Bakit ba nagalit yung nanay ko sa akin? Diba? If you will only put yourself in their shoes, mas maiintindihan natin kung ano ba, kung saan ba yung pinanggagalingan. And mind you, sooner or later, when you goes on sa buhay nyo, sasabihin nyo, tama pala si nanay. Diba? Okay lang kung hindi mo man naintindihan sa ngayon. Pero as much as possible, intindihin natin. Let us understand them sympathetically kasi hindi lang naman ikaw ang iniintindi niyan. Meron ka pang ibang mga kapatid, meron pang mga gastusin sa bahay and everything. Diba? Noong nagkatrabaho nga ako, doon ko na-realize kung gaano kagaling mag-budget si nanay. Like, yung ganitong pera na pagkakasya niya sa isang linggo, sa isang buwan. Pero nung simula na akong kumita ng pera, yung mga ganitong bagay, naiisip ko, paano niya nagagawa yun? Bakit parang ako laging kulang na kulang? Diba? So ganun siya kagaling. Bakit? Kasi ang nanay natin always have God on their side. Diba? Ng nanay natin ang unang-unang nagturo sa atin kung ano yung sikreto sa pagpapala. Ano yon? Pagbibigay. Di ba? Nanay natin ang una nagturo sa atin na, itabi mo yan, may pang-tithes ka dapat. Di ba? Itabi mo yan, may pang-offering ka dapat. Bakit? Kasi alam nila at naranasan nila na ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay. And I am super blessed. And marami sa atin dito super blessed dahil meron tayong mga nanay na nagtuturo sa atin kung ano ba yung susi ng pagpapala, which is nasa pagbibigay. And on extension, nagtuturo sa atin ng mga salita ng Diyos na nag-hakay sa atin dito sa church, di ba?
most of the time than not, 'di ba? Mas madalas yung nanay natin ang dahilan kung bakit tayo nasa church, 'di ba? Nanay natin yung unang nag-imbita sa atin, 'di ba? Then mga nanay din yung nag-imbita sa kumare nila, kaya ngayon nandito ka sa church, 'di ba? Ganun ginagamit ng Diyos ang ating mga nanay para maabot tayo. So, let us thank them and appreciate them. Amen. Yeah. Yan. Kung may i-appreciate man tayo sa mga nanay natin, wag nating kakalimutang i-appreciate na dinala niya tayo dito sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Yeah. Put yourself on your mother's shoes. Na intindihin lang natin kung bakit ba nagkaganon. Sooner or later, maiintindihan mo rin kung bakit ganon. Yan. Listen to them. Number 4. Yan. Number 4 and pang-apat na. Ayan. Listen to them attentively. Yan. Proverbs chapter 31 verses 25 to 26. Yan. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. Yan. Always listen to your mothers. Lagi kang makinig sa iyong mga nanay. Amen po ba? Bakit? Kasi mother knows what's best. Tama ba? Yan. Meron nga, I remember, nung grade 3 ako, there is a question doon sa exam na something like parang may sakit yung anak niya, di ba? May sakit yung anak niya. And then ano daw yung best na basta best choices dun, best answer based on the given choices. Meron dong isang logical na sagot. Yun yung pinili ko na sagot. Pero ang answer is letter C. Mother knows best. So nung una, bitter ako doon. Kasi bakit ganon? Bakit mothers knows best? Parang mas logical naman to. Pero ngayon, naintindihan ko na, naunawaan ko na. Totoo nga, mother knows best, di ba? Kung ano man yung pinagdadaanan natin, kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, mother knows best, di ba? Makinig lang tayo lagi sa sinasabi niya. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Bakit? Kasi napagdaanan na niya yan, alam na niya yung gagawin. She speak with wisdom. Yes, medyo mahaba talaga minsan kapag nagsalita ang mga nanay. Pero pakinggan nyo lang, may wisdom kang mapupulot dyan. Amen? Amen. She speaks with wisdom and faithful instruction. Hindi naman yan dahil gusto ka lang niyang talakan. Hindi yan dahil gusto ka lang niyang pagalitan o sabihan, di ba? Meron kasi siyang gustong ituro sa iyo. And there is a faithful instruction na natutunan niya, di ba? Natutunan niya way before, bago mo pa pagdaanan yan. Sabi nga nila, di ba, lagi nating naririnig, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ayan. Well, totoo naman kasi pagdaraanan mo pa lang yung isang bagay na pagdaanan na yan ng nanay mo. Maaring nagkamali siya, alam na niya kung ano yung dapat na gawin mo para hindi ka rin magkamali. Or maaari ding napagtagumpayan niya ng maayos, ng okay, kaya gusto din niya, yun din yung gawin niya sa'yo. Diba? Mothers knows what's best. So, kaya naman, every time your mother speaks, lagi nang tatandaan, makinig tayo. Diba? Makinig tayo sa sinasabi ng mga nanay natin. Naturalesa na yan na mahaba kapag nag-sermon, pero may matututunan ka, intindihin mo lang. Kasi ang hirap kasi sa atin mga anak kapag pinagsabihan, ano gagawin? Sasabayan. Di ba? Kasi diba, makinig tayo. Bakit? Ang isang nanay, hindi yan magagalit ng walang dahilan, di ba? Magagalit yan dahil mayroon siyang nakitang mali. And at the end of the day, ito ay para sa iyo, para sa ikabubuti mo. Amen? Amen. Yeah. Number 5. Yan, kadugtong ito ng number 4. Number 5 is help her cheerfully. Pakibasa nga po, help her. Paano po yung cheerfully? Nakangiti, masaya, hindi nagdadabog. Amen? Amen. Kapag inutusan, sagot ng wait lang. Tama ba? Parang hindi, di ba? Kapag inutusan, sige po, di ba? Nang masaya, nang nakangiti, di ba? Bakit? Kasi karamihan sa mga anak, kapag inuutusan, parang nakasimangot palagi kasi may ginagawa ako eh, 'di ba? May ginagawa ako, wag muna, wait lang, saglit lang, 'di ba? Well, intindihin niyo rin na si nanay
kaya naman niya yang gawin. 'Di ba? Gusto lang niyang matutunan mo kung paano ito gawin. Or baka meron kasi siyang mas importante na kailangan gawin, kaya niya ito pinapagawa. 'Di ba? Kaya nga minsan, 'di ba, pagka-utos sa'yo, tapos nag-wait lang ka, maya-maya tapos na. 'Di ba? Tapos na, nagawa na ni nanay, may kasama ng sermon. 'Di ba? So sumunod tayo, cheerfully, huwag nagdadabog. Bakit? Kasi ang daming ginagawa ni nanay, ang daming iniintindi ni nanay, 'di ba? Yun na lang yung tulong na hinihingi niya sa atin. So gawin natin, 'di ba? Amen. Amen ba mga anak? Amen. Help our mother cheerfully. Laging masaya, laging may ngiti, hindi plastic na ngiti, dapat tunay na ngiti, 'di ba? Maswerte nga kayo kasi meron pang mga nanay na nag-uutos sa inyo. Amen. Amen. Yeah. Again, hindi nila gusto lang na pagawain ka sa bahay. Gusto nila na matutunan mo kung paano yung mga ginagawa mo. 'Di ba? As a testimony, yan. Kami, nung mga bata kami, hindi naman kami pinipilit, pero inuutusan kami. And I'm so blessed and I'm so grateful na ganun yung nanay namin tinuruan kami paano magsaing, mag-uro, magluto, maglaba. Ngayon ko yun mas na-appreciate nung meron akong apartment sa Manila, 'di ba? Kasi yun, wala si nanay, hindi naman babiyahe si nanay para ipaglaba ka, para ipagsaing ka, 'di ba? Ngayon ko na-appreciate yon na at least marunong ako magsaing, at least marunong ako magluto, at least marunong ako maglaba, 'di ba? Yung mga ganong bagay. And kayo rin, sooner or later, ma-appreciate nyo rin yan kapag kayo yung mga bumukod, nagkapamilya, or nagstay sa malayo, 'di ba? Maiintindihan nyo rin yan. So, para sa inyo din yan. Kaya naman, kapag inutusan ni nanay, help her cheerfully. Amen? Ano ulit yung keyword? Help her? Cheerfully. Ayan. Sa mga nanay, alam nyo na, pagka nakita nyong hindi nakangiti yung mga anak kapag sumusunod sa utos, always remember, di ba? Ayan. Help her cheerfully. Yeah. So, balikan po natin. Ano nga po ulit yung una? Number 1, how to honor your mother. Love her unconditionally. Yan, kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Number 2 is praise her verbally. Yan, sabihin natin sa kanila, 'di ba? Alam nila pero mas maganda kung sasabihin natin sa kanila. Number 3, pangatlo is understand her sympathetically, 'di ba? Hayaan mo intindihin mo sila sympathetically, 'di ba? Kapag may mga nangyayari, may nagaganap, ilagay mo yung sarili mo sa katayuan ng nanay nyo. Kung bakit ba nila nagawa yun, kung bakit ba nila nasabi yung mga bagay na ito. Number 4, pang-apat, listen to her attentively. Yan. Dahil kapag si nanay nagsalita, meron mang sermon, merong lesson. Tandaan niyo yan. And number 5, help her cheerfully. Laging masaya. And number 6, ito, last na po ito, number 6. Remember her always gratefully. Yan. Wala nang masasakit pa para sa isang nanay yung maramdaman niya na nakalimutan na siya ng kanyang mga anak. Tama po ba? Tama po ba mga nanay? Diba? Wala nang masasakit pa sa mga nanay yung feeling na nakalimutan na siya ng mga anak or yung feeling na parang hindi na siya kailangan ng mga anak niya. So, anong kailangan natin gawin? Always, kamustahin natin ang mga parents natin kung hindi man natin sila kasama sa mga bahay. Always remember them, 'di ba? Kasi lagi kang inaalala ng mga nanay, 'di ba? Let them know that they are needed. And then suportahan niyo sila, 'di ba? Suportahan niyo sila sa mga gusto nilang gawin, 'di ba? Especially sa mga ministries nila, 'di ba? Karamihan sa mga nanay nasa ministry. So mga anak, suportahan natin ang ating mga nanay. Let us support our women's ministry. Amen po ba? Amen. Yeah. At never na mawawalan ng gagawin para sa iyo ang iyong ina. Diba? Ang number 1 na kayang gawin ng iyong ina sa'yo, kahit hindi na siya nakakapagtrabaho, kahit hindi na siya nakakalabas ng bahay, kahit hindi na siya nakakagawa masyado sa bahay, there's one thing na kayang-kayang gawin at laging ginagawa ng mga nanay. Ano ito? Ikaw ay ipag-pray. Tama ba mga nanay?
Amen. Never, never nawala sa prayer list ng mga nanay ang kanilang mga anak. So I hope tayong mga anak always din na nasa prayer natin ang ating mga nanay. Amen? Amen. Yan. And mind you, ang prayer ng isang nanay is napaka-powerful. Sobrang powerful ng prayer ng isang nanay, di ba? Kasi ang nanay, ipagpe-pray ka niyan every now and then, bawat minuto, bawat oras, di ba? And iba din ang prayer ng isang nanay. Iba mag-alala ang isang nanay. Di ba kahit malayo ka, dumaing ka, di ba? Dumaing ka na may sakit ka, hindi mapakali yan, hindi mapakali. Gusto kang puntahan kahit nasa ibang bansa ka, gusto kang puntahan ng nanay mo, di ba? Kasi gusto kanyang alagaan. Pero every minute, every hour, laman ka ng panalangin niya, di ba? Kaya mapapansin nyo, ganun kabilis gumaling kapag nagsabi ka sa nanay mo, Nay, pray mo nga ako. Nay, let's pray kasi parang masama pakiramdam ko. Napaka-powerful ng prayer ng isang nanay. Amen? Amen. And let me give you a story. Yan, sige. Saglit lang to and dito na rin po ako magtatapos. Sabi ko naman po sa inyo, mabilis lang to. Ibida lang natin saglit yung mga nanay natin kasi baka may mga lakad pa sila ngayon. This is a true story of, I think it's, nakalimutan ko yung last name. If I remember correctly, it is Peter Richley. Diba? Si Peter Richley ay sobra siyang naingganya sa dagat. He was so fascinated by the ocean, by the sea. So nag-travel siya doon sa dagat. And one time, from England, gusto niyang umuwi ng Sydney. I don't know the reason. Well, hindi naman nakalathala kung ano yung reason. Pero ang sinasabi ng karamihan is para bumalik at kamustahin yung nanay niya, di ba? While on the sea, yan, nasakay sila ng bangka from England to Sydney, Australia. Lumubog ngayon yung barko. Nagkaroon ng shipwreck, so lumubog yung barko niya. And out of that, isa siya sa mga survivors, di ba? Lumubog yung barko niya and then days passed by, may dumaan na barko, pangalawang barko. And then, nirescue siya, so safe na siya. Pero yung pangalawang barko na yun, lumubog ulit. Nagka-aksidente ulit, lumubog. So, and would you believe na after nung pangalawang barko na yun, merong pang pangatlong barko na dumating at nailigtas ulit siya, di ba? Yun yung pangatlo. And would you believe, yung pangatlo na yun, lumubog din at meron pang-apat na barko na dumaan, di ba? So at this point in time, baka parang siya na yung nagpapalubog ng barko, di ba? Parang siya na yung nagpapalubog. Pero hindi, kasi yung pang-apat na yun, lumubog ulit. And meron pang-5 na dumaan para i-rescue siya, di ba? So, you would think na ang swerte-swerte naman niya, ang malas-malas naman niya, or whatever, di ba? Pero hindi pa yun yung huli, di ba? Yung pang-5 barko na nag-rescue sa kanya, lumubog pa rin, di ba? At meron pang-6 na barko na dumaan. Yung barko na yon ang pangalan is City of Leeds, Leeds. Yan. So, may pangalan na yung barko. So, malamang din na ito lumubog. Yan. So, yung pang-6 na barko na yon ni-rescue siya. And then, ginamot siya. And then, once na makabalik siya sa normal, tinawag siya ng captain ng barko. Sabi ng captain ng barko sa kanya, Peter, meron akong isang favor para sa iyo. Sabi ni Peter, yes, Captain, utang ko sa inyo ang buhay ko. Kahit ano gagawin ko. Ayan. Nagkwento ngayon si Captain, yung kapitan ng barko. Sabi niya, meron kasi ditong isang matandang nanay. Di ba? Nanay na, nung sumampa siya dito sa barko, siya na yung tumayong nanay namin. Buong biyahe, inaasikaso niya kami. Lahat ng mga crew dito sa barko na to, inaasikaso niya kami. Para na siya ng nanay namin. Kaya lang, meron siyang matinding sakit. And dala ng katandaan, parang hindi na niya kakayanin. She's in and out of a coma. Di ba? Lagi siya nawawalan ng consciousness. And every time na magkakaroon siya ng consciousness, ang lagi lang niyang prayer is, Lord,
please, sana makita ko pa ng isang beses yung aking anak. So sabi ng captain, kaming lahat kasi ng crew dito, kilala kami ng nanay. So pwede ba ikaw, puntahan mo siya at magpanggap ka na anak niya? Para lang, nang sa ganon, bumitaw na siya at makapayapa na siyang makapahinga at pumunta sa langit. Diba? Sabi naman ni Peter, sure captain, sabi ko nga sa'yo, utang ko sa'yo ang buhay ko. Diba? Yan. So pinuntahan nila yung nanay doon sa barko. And then, pagbukas siya ng pinto, nakita niya yung isang matandang babae nakaratay na sa higaan, puti na ang buhok, sobrang payat na, at halatang nasa dulo na nga ng kanyang buhay. Tapos pagpasok niya, umiyak siya. Siguro sabi ni Captain, ang galing naman ng artistang nakuha ko. Di ba? Hindi. Umiyak siya, naiyak siya. Bakit? Kasi yung nakahiga na yon ay si Sarah Richley, yung nanay niya. Di ba? Siya yung tunay niyang nanay na hindi niya nakita ng more than 10 years and dun siya nag-unite. And now it all makes sense kung bakit yung paglubog ng unang barko, hindi siya, although lumubog, nakuha siya. May dumaan na pangalawa, lumubog, naligtas siya. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang dumating sa pang-anim na barko. Bakit? Kasi may nanay na nananalangin para sa kanya. Amen? Amen. So ganun din ang mga nanay natin. Kung sa tingin niyo may mga pinagdadaanan kayo sa buhay, gano'n man kayo imposible, tapos napagdaanan nyo, hindi lang kayo yon, diba? Kasama mo ang iyong nanay na nananalangin para sa iyo. Amen? Amen. And God is so faithful dahil sinasagot niya ang panalangin ng isang ina, ang ating mga nanay, and sinasagot din niya ang panalangin nating mga anak niya. Amen? Amen. So, always remember her always gratefully. Always include her in prayers. Bakit? Kasi ang isang nanay, never tayong mawawala sa kanyang panalangin. Amen? Amen. So that's about it. That ends our lesson for today. How to honor your mother. Yan, our godly mother. So basahin na lang po natin, i-recap natin and isulat natin. Number 1, how to honor your mother. Love her unconditionally. Number 2, praise her verbally. Number 3, understand her sympathetically. Number 4, listen to her attentively. Number 5, help her cheerfully. And number 6, remember her always gratefully. Ayan, mga kapatid, katulad nung nabanggit ko kanina, ayan, itong mga bagay na to, hindi lang natin to gagawin ngayong Sunday. Pa. Hindi natin to gagawin ngayong month of May lang. Dapat, araw-araw natin tong ginagawa. Every day of our lives, ginagawa natin ito. Yes, special yung May kasi doon natin sineselebrate. Pero I believe na every day should be a Mother's Day. Amen? Amen. Again, hindi ito para ma-celebrate lang. Hindi ito para sumunod lang sa uso. Hindi ito dahil gusto lang natin. Hindi ito once a year. Ito ay utos ng Diyos. Amen? Isa ito sa top 10, di ba? Top 10, di ba? Top 10 nga, di ba? Isa to sa 10 commandments. At may kalakip itong pangako. Ano yung pangako? Mabubuhay ka ng mahaba if you honor your mother and your father. Amen? Amen. Sige po, inaanyayaan ko po ang lahat na tumayo para manalangin. Ayan. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, para po mag-aral lang iyong mga salita, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa iyong utos at paalala, Panginoon, na i-honor namin ang aming mga magulang, ang aming mga parents, ang aming mga nanay, ang aming mga tatay, Panginoon. And Lord God, maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng sinabi mo, Panginoon, sa Proverbs chapter 31, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinakita niyo sa amin, Panginoon, sa araw na ito, kung gaano kalaki yung sakripisyo ng mga nanay, Panginoon. Kung gaano karami ang kanilang mga ginagawa, Panginoon. Kung gaano kahirap maging ina, Panginoon. Pero kinakaya nila dahil kasama Kanya, Panginoon, sa kanilang pagiging nanay sa amin, Panginoon. Lord God, we are super blessed, Panginoon, dahil meron kami mga nanay, Panginoon, na dinala kami sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Mga nanay na
lagi kaming tinuturuan na lumapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng mga nanay na ginamit po, Panginoon, para mag-raise ng mga bata, Panginoon, sa kanilang mga anak, Panginoon, na ngayon naglilingkod na sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na kanilang pinanghawakan, Panginoon, sa patuloy na pagsagot mo sa mga prayers nila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa pag-comfort mo sa kanila, Panginoon, sa pagbibigay ng provisions, Panginoon, sa kanila na dumadaloy sa aming sambahayan, Panginoon. And Lord God, dalangin ko, Panginoon, na hindi lang ang mga anak na nag-o-honor ng kanilang mother and father ang mabuhay ng mahaba, kundi ang mga nanay namin dito sa OCWM na may Pampanga, Panginoon, may magkaroon ng mahaba pang buhay, Panginoon. May-enjoy pa kanila ang kanilang mga buhay, Panginoon. And Lord God, mahabang buhay na kasama ka, na pinagpala, super blessed and happier than happy, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa iyong agape love, Panginoon, sa iyong unconditional love na ipinakita sa amin, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, sa aming mga nanay na ipinaparanas din to sa amin, Panginoon. Sa mga panahon, Panginoon, na kailangan namin, Panginoon, ng yakap mo, Panginoon, ginagamit mo ang aming mga nanay para yumakap sa amin, Panginoon. Sa mga panahon, Panginoon, na kailangan namin ng comfort mo, Panginoon, ginagamit mo ang aming mga nanay para kami ay i-comfort, Panginoon. Sa mga panahon, Panginoon, na kailangan namin ng mga pagpapala mo, Panginoon, ginagamit mo ang aming mga nanay para kami ay pagpalain mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga nanay, mama, mami, sa aming mga tita na tumatayong ina, sa mga ate na nagpapatayong na tumatayong nanay, sa mga tatay na tumatayong nanay at tatay. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo po silang i-bless, pagpalain niyo po sila physically, Panginoon. Huwag niyo po silang hahayaang magkasakit, Panginoon, and ma-enjoy nila, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lord God, i-bless niyo po sila emotionally, Panginoon. Bigay niyo po sila ng emotional toughness, Panginoon, dahil hindi po madali ang kanilang mga ginagawa. Sobrang daming intindihin, sobrang daming kailangang asikasuhin. Kaya bigyan niyo po sila ng emotional toughness para kayanin to at lakarin nila, Panginoon, para magsilbi din pong emotional support ng kanilang mga ina, ng kanilang mga anak, Panginoon. And Lord God, bless them spiritually, Panginoon. Patuloy niyo po silang samahan, Panginoon. Let your words and your spirit be upon them, Panginoon, in every day of their life, Panginoon. Nang makita namin sa kanila, Panginoon, sa isang ina kung paano magmahal ang Diyos namin, Panginoon. Nakikita namin pagmamahal ng Diyos namin sa aming mga ina na ginagaya din namin, Panginoon. And Lord God, dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng lahat ng desires ng kanilang mga puso, Panginoon. Alam namin, Panginoon, karamihan na kanilang hinihiling hindi para sa kanila. Ito'y para pa sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak. Ibigay niyo po iyon sa kanila, Panginoon. And lalo't higit sa lahat, yung desires ng puso nila na para sa kanila, Panginoon. Lord God, we pray a super blessed and happier than happy life, Panginoon. Dalangin namin ang bawat nanay sa OCW, MMI Pampanga ay laging magkaroon ng ngiti sa kanilang mga labi, Panginoon, from this moment forward, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na pinadaloy at papaduluyin niyo pa sa kanila, Panginoon. Lord God, as we appreciate our mothers, Panginoon, we also appreciate you, O God, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng aming mga ina, ng aming mga nanay, ng aming mga mama, ng aming mga mami. Maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy niyo po silang minamahal, Panginoon. Kaya patuloy nila kaming minamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang biyaya, Panginoon, ang aming mga nanay, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Yan. So ano po ang ating Macarius Challenge? Yan. Ang ating pong Macarius Challenge is honor your mother and live a long and super blessed life. Isa pa nga po, ano po ang ating Macarius Challenge? Honor your mother and live a long and super blessed life. To God be all the glory. Mga kapuna po tayo.